kaluluwa. Maligayang pagbabalik kaibigan, ako ang ligaw na kaluluwa. At para sa kwento natin ngayong araw, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang bawat kilos natin, ang bawat ginagawa natin sa ating kapwa ay may katumbas na karma. Kaya halina, lumapit ka. May ikukwento ako sa iyo. Meron ka bang kapamilyang hindi mo talaga matiis? Yung iniiwasan ng lahat sa mga handaan? Ang itim na tupa ng pamilya. Sa amin, siya si Tita Evelyn. Kung mailalarawan ko siya, siya ang reyna ng mga Karen at Marites. Maikling buhok na walang ayos, mukhang laging may hinanakit sa mundo at palaging handang magreklamo. Kapag pumasok siya sa isang lugar, kasunod agad ang pangiinis. Masyadong maingay, masyadong matigas ang upuan, kadiri ang pagkain, wala ni isang bagay na pumapasa sa kanya. Minsan, siniguan niya ang isang server sa harap ng buong restaurant dahil lang sa nakalimutang tubig hanggang sa umiyak ito. Kung dumadalaw siya sa bahay namin, walang sandaling payapa. Isang beses, isang mapang-uyam na komento lang ang kailangan niya para paiyakin ang nanay ko. Hindi ko makakalimutan kung paanong nagtago si Mama sa kwarto. Tumangging lumabas hanggat nandoon si Tita Evelyn. Wala man lang siyang pakialam. Bumalik lang siya sa pagkain at nagsabing, "Hindi yata umeepekto ang diet mo." Napabuntong hininga lang ang tatay ko. Wala man lang siyang sinabi. Duwag. Sa kabila ng lahat, pinapayagan pa rin ng mga magulang ko ang buwan ng pagbisita niya. Hindi ko iyon naintindihan hanggang sa tumanda ako. Si Tita Evelyn pala ang mayaman sa pamilya. At kahit kuripot siya, may takot ang lahat na mawala ang suporta niya. Nang mamatay siya, hindi kami nagluksa. Hindi rin kami nagkunwari. Ang totoo, pakiramdam namin ay nakalaya kami. Trauma ang iniwan niya, hindi lungkot. Sinubukan kong ibaon iyon sa isip ko pero nabigo ako. Ang mga bangungot ang nagpapatunay. Kaya heto ako ngayon. Nire-record ito dahil iyon ang payo ng therapist ko. Galit sa akin si Tita Evelyn. Malinaw na malinaw iyon. Palagi niyang ikinukumpara ang itsura ko sa nakababata kong kapatid. Kinukurot ang pisngi ko, kinukomento ang timbang ko. Tinitiis ko lang. Mas mabuting ako ang target kaysa sa mga kapatid ko. Hanggang sa araw na sinipa niya ang aso ko. Wala namang ginagawa ang aso ko. Nakaupo lang siya sa damuhan. Maluwag ang paligid, wala siyang inistorbo. Sinipa siya ni Tita Evelyn dahil lang sa kasamaan ng ugali niya. Ang ungol ng aso ko ay tumama sa dibdib ko na parang patalim. Doon ko unang naramdaman ang tunay na galit. 10 taong gulang ako. Parang nagliyab ang buong katawan ko. Linapitan ko siya. Nanginginig ang mga kamay. Hindi niya ako napansin. Abala pa rin siya sa paninigaw sa aso ko. Hindi ko alam kung ano ang inihisip ko. Ang alam ko lang, itinulak ko siya. Hindi ko alam na may paso pala ng halaman sa likod niya. Parang bumagal ang oras habang nahuhulog siya, sumisigaw. Pumagsak siya sa paanan ng hagdan. Baluktot ang binti sa paraang alam mong mali. Nawala ang galit ko. Napalitan ng takot. Nagkagulo ang lahat. Sumisigaw si Tita Evelyn. Nagmamadaling tumawag ng ambulansya ang mga magulang ko. Nakatayo lang ako. Manhid. Hawak ang aso ko. Ang basang ilong niya ang nagbalik sa akin sa realidad. Nabuhay si Tita Evelyn. Ngulit hindi na siya kailanman naging pareho. May semento at bakal na ang binti niya. At mas lalong tumalim ang kanyang galit. Hindi ako nakaramban ng pagkakasala. Sa totoo lang, may bahagi sa aking nasiyahan. Para sa akin noon at hanggang ngayon, ang taong nananakit ng inosenteng hayop ay wala ng karapatang tawaging tao. Hiniling niya ang kabayaran, hindi pera. Alam niyang wala akong pera. Sa halip, ginawa niya akong alipin. Araw-araw pagkatapos ng eskwela, kailangan kong lumakad papunta sa bahay niya. Bitbit ang takot at galit. Maliit ang bahay niya, malapit sa batis. Alam kong malapit na ako kapag nagsimulang mangagat ang mga lamok. Hindi man lang siya ako binabati. "Isara mo ang pinto! Lumalabas yung init!" Sigaw niya. Nakaupo sa lumang armchair, nakataas ang bali niyang binti na parang isang mahalagang relikya.
Nakasuot siya ng makapal na sweater kahit mainit, humihigop ng wine hanggang mamula ang ngipin niya. "Okay, maglinis ka ng hayop ka," singhal niya. Araw-araw kong kinukuskus ang sahig. Araw-araw hanggang mamula ang mga daliri ko at kumapit ang amoy ng bleach. Pero kahit anong linis, hindi nawawala ang baho ng bahay niya. Halo ng alak at pinakulo ang repolyo. Ako ang nagluluto ng repolyo. Siya lang ang kumakain. Ang berdeng putik na iyon ang dahilan kung bakit hindi ako kumain ng gulay sa loob ng maraming taon. Isang buwan akong nagtiis. Utos ng utos. Sigaw ng sigaw. Isang araw, nasira ako ang poste ng kurtina sa sobrang galit. Sinampal niya ako. Sulit. Pagdating ng tag-araw, dumating ang mga langaw. Malalaki, itim at hindi mabilang. Pumapasok sa bawat bintana, kumakapit sa pawisang balat. Hindi siya nababahala. Mas lalo pa niyang pinainit ang bahay. Parang oven ang loob. Hindi niya ako kailanman inalok ng tubig. Isang beses, nakita ko siyang uminom ng alak na may mga patay na langaw sa loob. Hindi ako nasuka. Natuwa lang akong hindi niya ako inalok. Sa huling araw ko, tila ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan ko. Pero mas agresibo ang mga langaw. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng bahong mas malala pa kaysa dati. Wala si Tita Evelyn sa armchair. May narinig akong tunog mula sa likod ng saradong pinto. Isang malalim, walang humpay na ugong. Kumakatok ako. Walang sagot. Lumalakas ang tunog, parang makina. Parang may mali. Ayokong pumasok, pero ginawa ko. Madilim ang kwarto. Mainit. Parang oven. Sa kama, may gumagalaw na hugis. Si Tita Evelyn o kung ano man ang natitira sa kanya. Lumalakas ang amoy. Bulok. Nakakasulasok. Binuksan ko ang kortina. Sumabog ang sigaw ko. Mga langaw. Libo-libong langaw ang kumakain sa bangkay niya. Kumukubli sa isang anyong dating tao. Pumapasok at lumalabas sa bibig niya. Ang mga mata niya ay blanko, patay. Isang maliit na uod ang gumapang palabas sa kanyang pisngi. Kinakain siya mula sa loob. Umangat ang kuyog, umuugong, galit sa istorbo. Tumakbo ako palabas, ikinumpas ang mga braso, sumisigaw dahil sa dami ng insekto na dumadapo sa akin. Hindi ko na maalala ang sumunod. Natauhan ako sa liwanag ng flashlight ng isang mediko. Natagpuan daw nila akong umiiyak sa damuhan. Dumating ang mga magulang ko. Niyakap ako. Hindi ako bumitaw. Namatay si Tita Evelyn habang natutunog. Nabulunan sa suka matapos uminom ng maraming alak. Nakalimutan niyang isara ang bintana. Ang mga langaw ay naingganyo sa amoy ng naaagnas niyang katawan. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang ugong ng mga pakpak nila. Kahit matanda na ako, sarado ang lahat ng bintana. Kahit gaano kainit, hindi ko na sila bubuksan. Ipinamana sa akin ni Tita Evelyn ang bahay na iyon, pero kahit kailan ay hindi ako papasok ulit doon. Dahil baka naroon pa rin ang mga langaw. Naghihintay sa akin. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.